A blessed day to everyone. I am Eliza Senton and welcome again to day 262 of 365 daily devotion with Bible character edition. And today is August 19, 2026. And yung title natin devotion natin ay God's Perfect Delay. And bakit natin kailangan pagkatiwalaan yung perfect delay ng ating Panginoon? At again, yung pinag-aaralan natin ay nasa Book of Esther and kahapon ay pinag-usapan natin si Mordecai and si Haman. Si Haman, he planned to kill all the Jewish people without knowing si Queen Esther ay isang uh, Hudyo rin. Si Queen Esther at Mordecai and all people fast for 3 days to support her critical decision. Ito nga yung paglapit sa hari, si King Xerxes, which might cause her execution, yung life niya. Kasi nga, batas sa kanila yun before na bawal lumapit sa hari unless otherwise ay pinatawag siya nito. Kaya nga dito sa ating scripture for today sa Esther chapter 5 and 6, after day of fasting, nagbis ng pangreyna si Esther at lakas loob siyang humarap doon sa trono ng hari. At si Haring Xerxes, nung nakita niya itong si Esther, ay nagkaroon siya ng kagalakan at inabot niya nga sa kanya yung golden scepter, which mean na pinapaboran niya itong si Esther na lumapit sa kanya. And this is the interesting part. Si King Xerxes, tinanong siya. So verse 3, sinabi niya, ano ang kailangan mo, mahal na reyna? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo lahat, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot naman si Esther, mahal na hari, kung ibigin po ninyo, inaanyayahan ko po kayo at si Haman na sa piging na ihahanda ko para sa inyo. Esther can directly ask the king about nga dun sa plano ni Haman na papatayin yung mga Hudyo. But he chose to delay it. Dito, sa ating mga katuruan, number 1, God has His own perfect delay. Marahil ito yung sagot ng Diyos kay Esther, delay it a little shorter, dahil may ibang ina-accomplish pa ang Diyos. Which is, sa chapter 6 makikita natin, the vindication of Mordecai. May role pa pala si Mordecai na gustong gawin pa ng Diyos. Kasi kinagabihan sa verse 6 to, kasi kinagabihan si King Xerxes, hindi siya pinatulog ng Diyos. So pinabasa niya yung Chronicles at dito narinig niya yung patungkol doon kay Mordecai, yung pagliligtas nito sa kanya. Kung meron bang parangal itong natanggap, pero sabi ng kanyang lingkod ay wala. So in this perfect delay of God, bago pa i-reveal ni Esther na maging siya man ay isang Hudyo at yung lahi niya ay balak lipunin, nauna nang binigyan parangal ng Diyos yung kabutihan at katapatan ni Mordecai sa Panginoon. So delay is not rejection, it is not just a redirection, but as well an anointment of God in His perfect time. Kaya dapat again pagkatiwalaan natin at manampalataya tayo. And pangalawa, God is sovereign over decision makers. Ibig sabihin, kahit na itong hari, wala siyang total control over the life of people. Because God is. Nasa Diyos lahat ng control. Ang Diyos pa rin ang humihipo at nagbabago sa puso ng mga tao. Halimbawa si Esther, for sure may takot siya because of the risk. Pero ang Diyos hindi man binanggit na ginawa niya ito directly doon sa Bible. Pero mababasa natin na nakita natin doon yung hari nagkaroon ng kagalakan dito kay Esther nung nakita siya nito. Kaya nga dito sa Proverb chapter 21 verse 1, it says, ang isipan ng hari ay parang ilog na pinagdadaluyan ng Panginoon saan man niya ito naisip. Kaya naman, you must trust God with His power kahit pag-gaano katakot big time yung haharapin nating tao or sitwasyon, God still has His control over the decision maker. And lastly, sa ating katuruan, God can bring about a great reversal in your life. At ito yung nangyari kay Haman over Mordecai. Bakit ito ginawa ng Panginoon? For He is passionate to glorify His name. At hindi siya papayag na
yung effort natin, yung katapatan natin ay walang ganti sa Diyos. Kaya nga, kahit pa gaano kasama yung ginawa sa iyo, maging tapat ka sa Panginoon because there is a time na ang Diyos magkakaroon ng reversal sa ating mga buhay. At dito naman sa ating pagsasabuhay mula dito sa katuruan, number 1, trust God, perfect delay. Pagtiwalaan natin yung seemingly delay sa buhay natin dahil napakaganda nito far more than we think or imagine. If there's a perfect delay, there as well a perfect timing of God. And pangalawa, remember that no person control your destiny. Walang ibang tao makakawagdikta ng iyong destiny. God control your destiny, not the people around you, not your boss, not your master, or whoever it is. And kaya yung takot palagi natin ibigay sa Diyos, ibigay natin kay Kristo. And lastly, pray for God to bring about a great reversal in your life. Kung may mga tao man nagalit sa atin, sumisira o nagpaplano ng masama sa atin, pag-pray natin sila and pray to God to bring about a great reversal in your life na baliktarin ito ng Diyos at ang Diyos na ang bahala doon sa taong sumisira sa atin. And now, para naman sa ating reflection, what is the proper response to God's delay? At yun lang po, before finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for this day, for this devotion, Lord God, that you reminded us again, Lord God, na ikaw ay sapat, Panginoon, yung kaalaman mo, Panginoon, ay sobra, Panginoon, sa aming mga higit na alam mo, Panginoon, ng lahat, higit pa sa aming mga pag-unawa, Panginoon. Kaya, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo lahat ng aming tiwala, Panginoon, na uh, in in a proper time, Lord God, in a perfect time, Lord God, yung mga delay sa aming buhay, Panginoon, ay mauunawaan din namin, Panginoon, kung paano mo ito ginagamit, Panginoon, para sa iyong kadakilaan ng pangalan, Panginoon. Panginoon, gamitin mo kami at naway marami pang tao, Panginoon, ang maabot mo through this devotion, Lord God. Help us, Lord God, in everything we do, Lord God. May your name be lifted up in our life, Lord God. Ayun lang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sa natin lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.